Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Said It. For today's video, kung kayo po ay napadpad dito sa ating video na to, kung paano i-recover ang ating mga disabled Facebook account, kung ito man ay 180 days or na-compromise, na-hack, or nakuha ang inyong password. So itong video na to is makakatulong sa inyo. But again guys, hindi po ito totally kapag sinunod natin is magiging successful. Nakadepende po ito sa mga factors na nangyari po or ano yung mga dahilan kung bakit kayo na-hack. So isa po na nag-message sa ating Facebook, no, si Ma'am, no. Hi po, nagre-recover po ba kayo ng Facebook account? So usually itong mga hack account, pwedeng number 1, mahina yung kanyang security ng kanilang Facebook account or meron silang mga na-click ng mga link. Yung mga links po na to, usually nare-receive po natin via text, nare-receive din po natin ito via email. So be very careful sa pag-fill out ng mga details or sa paglalagay ng mga sensitive details sa mga suspicious website or sa mga suspicious link. So yan po yung isang reason kung bakit tayo na-hack or na-disable yung account number. Number 2 naman, posible may mga unusual activities. Pwede po tayong may multiple login from different countries. So, yun, ma-alert po yung system ni Facebook kaya po i-disable ni Facebook ang inyong mga account for security reason. So, punta muna tayo kay Facebook. Ito yung mga dahilan kung bakit ba nagkaroon ng disable or hack na account. So, eto guys. Ayan. Sabi dito, no? Basahin lang natin saglit para at least meron tayong idea. Sabi dito ni Facebook, no? We may suspend your account or your Facebook account if we find that the account or activity on it may not follow our community standard. Again, guys, yung pinaka malala na pwede natin ma-violate dito or malabag natin sa Facebook is yung community standard. Ito po yung mga video, mga posts, mga reactions na labag po dito sa Facebook community. So, automatic yan, i-disable po kaagad ni Facebook kapag po maraming reporting or hindi kaaya-aya yung mga ginagawa natin dito sa Facebook. So, yun. Sabi nila, you can appeal the suspension within 180 days or 6 months. If you don't appeal the suspension after 180 days or if your appeal isn't successful, well, permanently disable your account. So, yun. May mga na-disable na po ba na account? Yes, meron. Nangyayari po ito kapag meron kayong multiple na account na same details at same name yung ginagamit nyo. But again, mag-ingat kayo sa pag-create ng mga personal account, lalong-lalo na kung naka-meta-verified yung isa. So, automatic yun, na-determine ni Facebook na meron kayong mga, mga kopya kayo na account or meron kayong mga, tawag dito, may term doon nakalimutan ko lang. So, hindi authentic yung mga account na yun. Kaya ang gagawin ni Facebook, i-disable niya yun. Sabi dito, when an account is suspended or disabled, it's not visible. So, hindi po makikita, hindi masu-search, hindi message yung specific Facebook account na yon. So, you will know if your account is suspended or disabled when you will be informed in an email or when you log in sa inyong email, no? We suspended your, may marireceive kayo na, na notification. Ito. So, pwede nga tayo mag-appeal sa suspension. But again, mahirap yung ibang step na hindi kabisado ng mga followers natin or subscriber natin. So, eto guys, isa-share ko sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. But again, guys, nakadepende po ito sa gamit nyo na phone or sa gamit nyo na device or kung nasang country kayo. Okay? So, basahin nyo na lang itong details ito. Ilalagay ko dyan sa may description yung link ng article na to para maging aware po tayo lahat. So, ngayon, punta na tayo paano ba ma-recover ang ating Facebook disabled account or na-hack or na-compromise. So, eto, naka-ready na ako dito kanina. So, ilalagay ko lang din itong link na ito dyan sa may
description or sa may comment section. But again guys, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede pa-subscribe dito sa ating YouTube channel and click mo na din yung bell icon para kapag meron tayong mga ganitong updated content or video, manonotify po kayo kaagad. So, ayan, sabi dito ni Facebook, help with a hack account. So, ito na yung pinili natin kasi nga kung disabled, kung wala na kayong access via phone or email, so pwede nyo na siyang i-recover gamit ito. So, yan. Sabi dito, no? Someone else gain access to my account. I-click natin ito. Para tong chatbot, yes, I can't log in. So, ito yung pipiliin natin. Sabi dito, do you have access to the phone number or email address associated with the account? Kung wala na po kayo, ito po yung pipiliin nyo. No, I don't have access to the phone number and email address on the account. So, click natin ito. If you can access a device you use, take note guys, no? Kung saan po kayo madalas nagla-login or gumagamit ng Facebook, doon po natin i-recover. So, hindi po natin ito ma-recover sa ibang devices or sa ibang location. Kayo po mismo ang magre-recover niyan, sarili niyo po mismo, yourself mismo, kasi nga po, kailangan niyo mag-verify ng country. Kasi ganito guys, no? Si Facebook, alam nila kung saan nakalagin yung mga devices or yung mga Facebook natin. Kung saan tayo madalas located, dapat doon din tayo magre-recover ng account. So, nagigets nyo ba siya? For example, sa Bulacan ako at gamit ko yung phone na Android, doon ko din dapat siya i-recover. Kapag ibang phone ang gagamitin ko, probability 90% na hindi siya magiging successful. So, kailangan device po yung gamit ko. What if naman nawala yung device? So, yun, wala pa akong idea kung paano ma-recover yan. Pero, madali naman yun kung hindi naman na-hack, di ba? Kung meron ka naman access via Gmail or yung mga supporting na get access when meron ka pang access sa email or sa other contacts, 'di ba? So pwede mo na i-forget 'yon. Kaya I suggest maglagay kayo ng dalawang emails, no, na nako-connect sa Facebook nyo. If ever mawala at naka-login naman yung yung email nyo sa ibang phone, so pwede nyo ma-recover pa din doon. But again, iba itong issue na na-hack or na-disabled. So okay na? I-click natin itong facebook.com/hack account. Ayan, click natin ito. Mapupunta tayo dito sa part na ito. Ayan, report compromised account. So, screenshot lang natin, guys, no, para may idea tayo. Click natin, screenshot natin. Click nyo tong my account is compromised. So, guys, kung ano yung natatandaan nyo na contact number na nakalink doon or email or Gmail na nakalink doon sa lost account or disabled account or sa hack account, yun yung itatype nyo. So, sample, ito yung nakalink sa akin, thehomebizedit.com. Continue lang natin. Ayan. So, mag-a-appear naman po yung profile. But again, guys, no, yung iba is tinatanggal na ng hacker yung profile. So, mahirapan din kayo mag-determine. But again, pwede nyo pa rin itry yung mga nakalink na account. Kasi bibigyan naman ni Facebook yan eh. So, pwede nyo rin guys i-type dito kahit hindi, kahit hindi contact number or email. Pwede nyo i-try Jose Mulied, Jose. Yan. Try natin ito. May mag-a-appear pa din kahit pangalan yung nilagay nyo. Wait nyo lang. Ayan, di ba? Mag-automatic login kayo. Depende yan kung ano yung madalas nga na nilalagin nyo. So, ngayon, balik na lang din tayo sa email para hindi na siya masyadong maba yung video. Continue na lang natin. So, ito i-recover natin. Itong Joseph, no? Joseph Opo Mulieda Jr. Then, click natin, guys, itong recover. Yan. Click recover. Then, ito yung pinaka-importante, no? Ito, ayan. I have lost access to my login details. So, usually, kapag nasa Pilipinas kayo, ito yung madalas na nag-a-appear para ma-recover nyo kaagad siya. But again, kung nasa ibang bansa kayo, tapos may nagla-login na account nyo dito sa Pilipinas, so possible, hindi mag-a-appear kaagad to. Kailangan nyo pang mag-submit ng appeal or ticket sa support. So, I have lost access to my login details. Number 1, tell us how can we reach,
we can reach you. New email yung gagamitin nyo dito, guys. Ayan. Tell us how can reach you. So, yung bagong email na hindi associated or connected doon sa lost account or hack account. Step 2, i-confirm kung tayo ba talaga yung nagre-recover ng account. This stop anyone else from trying to log in. So, tama naman, kung bagong email is isesend doon ni Facebook yung OTP or yung one-time use of password. Diba? Look out for our message. Ayan. We'll email you with one final step to get back on Facebook. So, itry natin guys, i-click to. Itong start. Click nyo tong start. Click. And then, maglalagay tayo guys ng panibagong email. So, again guys, no, hindi ko na i-continue to kasi hindi naman na-hack yung account ko na yan. Pinakita ko lang sa inyo yung step guide if wala na tayong access sa ating phone or sa ating email. And, kailangan nyo lang maglagay dito ng panibagong email, fresh, no, na hindi pa associated sa any Facebook account. Gumawa kayo ng bagong Gmail, Yahoo Mail, or kahit anong email, no, basta hindi associated sa ibang account. After nyan, guys, mag-wait lang tayo ng 3 to 7 business days. May mag-email po sa inyong email na ginawa na bago, na andun yung password na kailangan nyo magamit kasi na-expired iyon. Okay? So, yun lang muna guys. Maraming salamat. And kung nakatulong itong video na to at na-recover ang Facebook account nyo guys, please palike naman itong video and don't forget to subscribe. I-follow nyo na din po yung ating Facebook account, Jose Opamoliado Jr. para sa full guide and full details ng mga ating video. Bye-bye!